mga kalamerda, kamusta kayo? At panibagong vlog na naman tayo ngayong araw. At maulan na panahon ngayon. May nabalitaan tayo ngayon na pupuntahan natin ngayon. Dito lang yan sa Rizal. Basta pag Rizal, pupuntahan natin yan. Proud to be Rizaleño to. At tara, tignan natin at puntahan natin ang lugar. Okay. Lugar na to dati nagpupunta ako dito, meron ditong train pala, sorry. May mga nagbabike dito, pwedeng mag trail dito. So kung may mahilig ka sa mountain bikes or kahit anong bikes, pwede ka dito. Ganda ang lugar subdivision to. Ito po, bagong tambayan to. Nandito tayo ngayon sa Coffee Rush. So itong lugar na to, matatagpuan to dito sa may East Ridge. Actually subdivision siya, malapit siya sa art sector at sa may petroglyphs. Meron din daan dito guys papunta Thunderbird. So tara, tingnan natin kung ano meron dito sa loob na to, mga kalamierda. Meron silang soda. Ayan yung mga price. Soda, espresso, base soda, yan. Non-coffee drinks, meron din. Hot and cold. Ayan yung mga price. Signature drinks, meron din sila. Yung mga flavored cafe latte at saka cold. Ayan, coffee classics meron din. So ayan yung mga meron dito sa menu nila. Ayan, Americano. Ayan. So ate, ano yung mga best sellers nyo dito? Sir, Spanish latte po. Spanish latte. So magkano yun yung ganon? Spanish latte natin, sir. Meron din sila Cold mga po, meron po tayong double. 135 po. 135. Meron din silang mga Pastry. pastries. Sa mga ganito magkano? 80 pesos po each. 80 pesos each. Ayan, meron din. Ito yung in-order ko. Ayan. So, dito yan sa Coffee Rush, Binangonan. Sa loob siya ng East Ridge. Makikita nyo naman. Alam ko pag pumasok sa loob na ito, may magandang view. So, check natin kung gaano kaganda nga talaga. Siyempre, pag Rizal, maganda yan. Maraming maganda sa Rizal eh. Pati nga si ate, maganda. Hello. Under construction pa siya talaga. So, marami pang ini-improve dito sa lugar na to. So, abangan natin yan. At, baka mas maganda pa kaysa sa ine-expect natin pag natapos tong lugar na to. Ayun ang ganda diba? Dito lang yan sa Rizal. Tapos habang kumakain ka guys, may ganyang view. Diba? Ayun nasa likod ko hindi na masyadong kita, pero kita yung buong Metro Manila at saka yung Laguna Lake. So, dito yan sa Coffee Rush, Binangonan. May jowa kayo dali nyo dito, napaka-romantic to lugar muna tayo ng hot choco. Sulit. Tapos yung
egg tart. Not bad na siya para sa price na ganun sa mga pagkain na tapos may ganito ka pang view. No? Ganda oh. Dahil mo pa nasa Tagaytay, dito lang yan sa Binangonan, Rizal. So ayan guys, ayan na yung order namin. Isang egg tart which is 90 pesos lang each. Yung bangus silog niya, meal na siya. So 220 lang siya. Tapos yung signature hot chocolate nila is 120. Tapos itong parang milk tea nila na one of the best sellers nila is yung cold caramel macchiato is 165. So double yung size niya. So ayan guys, so tingnan nyo naman nasa likod ko. Nasa Coffee Rush tayo. Ayan. Dito lang yan sa Rizal. So nakaka-proud na may gantong lugar sa Rizal na hindi typically na napupuntahan ng tao. Ayan o. Ayan, butik-butik tayo. Ayan. Ayun, nahihiya ako. So under construction pa tong lugar, under construction pa siya, so dinidevelop pa. Siguro pag dumating yung time na mas maganda, natapos na siguro mas maganda ang kalalabasan niya ito. Kasi kung ganito pa lang siya, na raw pa lang yung nakikita natin mas maganda na siguro. Eh what more pa kaya kung natapos ito. Sana all. Ayon sa research ko, konting trivia lang ang Binangonan pala ay craftsmanship ng mga bamboo products na ginagawang muebles sa bahay or mga furnitures. Yan ang Tatak Rizal at proud to be Rizaleño. So mga Kalamerda, I'm back. Nandito tayo, kasama natin yung one of the co-owners ng Coffee Rush. Meron tayong itatanong sa kanya mga questions na para dito sa lugar na to. So, unang question sir, among all of the branches of Coffee Rush, why East Ridge Binangonan Rizal po? Okay. Actually, currently, we have 3 Coffee Rush. One sa Eastwood City. So, yung Coffee Rush in Fernando, it's still there. No? Still operational. So, walang problema. No? Yung naman, yung sa Eastwood City naman, unfortunately, noong June 14, we were asked by Mega World to transfer to hindi siya attractive na commercial space. Okay. Eh sumikat na yung Coffee Rush Eastwood namin, malaking alfresco place. So parang ganito na hindi. Kasi it's inside the commercial place in Eastwood City Central Plaza. May tent doon. Okay po. So sa may tent, behind McDonald's, doon yung Coffee Rush dati. Yung dating Rufus. Okay. Dating Rufus katabi ng Outback. Diba? So doon kami, alfresco. So hindi kami sa loob ng building, doon kami sa labas. Para may kiosk na ganyan. Tapos puro mga alfresco tables and chairs na some of them nasa tent area. Pag walang event. Pag may event, doon kami sa labas lang talaga, sa mga puno-puno lang. So okay yun. Until June 14 nga this year, wherein they wanted us to transfer, masikip yung lilipatan ng mahaba. Okay? It was intended for parang rest house sila, architect couple na partners ko. Tapos for glamping site. Alam mo yung glamorous camping. Okay. So pwedeng mag-accommodation ng tent. Okay, pag wala masyadong budget. Mga outdoor activities, mga ganito. Or kung may budget naman, yung parang villas. Villas, oo. Parang modern kubo, tsaka may tradition bahay kubo rin. Ganun yung plano. Talagang more on outdoor activity talaga siya. So we'd like to take this opportunity and to apologize sa public kung napapansin ako minsan parang hindi marunong yung ibang mga servers namin, mabagal sa kitchen. A lot of reasons, but they're not excuses. I'm calling them reasons kasi they can also be good reasons for people to consider why support us, why trust us. So, number one, we're hiring a lot of locals here, mga taga Binangonan, taga Ono, taga Taytay. And
And sometimes too, we apologize sa public na maraming mga coming from the provinces, coming from Metro Manila, gusto makikita, nahaharang ng mga gwardiya. Even if they want to present an ID, even if they have a license, no? Kasi nangyayari, masyadong maraming tao daw. And I think this happens kapag evenings ng Saturday and Sunday. Pag Because of a lot of things, no? I think providential ang masasabi ko. Okay. Providential na we didn't push through sa Eastwood, no? Kasi malaking risk yun. Magsasingin kami ng pera, rent of around 200,000 plus 10 million renovation cost, no? Tapos Dito na lang. Tapos yung place pa Hindi pa sa amin. Oo. Ito sa amin to. Tapos, it is shared to our customers and to the community here kasi in terms of livelihood din, tsaka yung siguro yung mental health, di ba? Okay. Even from yung outsiders from Rizal, from Metro Manila, from the provinces, who can go here for their mental health, no? Makapag-relax sila. So, yun yung kaya sinasabi ko providential, parang blessing ni God. Nangyari lahat. Opo. Actually nga ako, kaya ako gusto ko rin pumunta sa ganitong lugar kasi unang-una, hindi siya crowded. Yes. So sa panahon kasi natin ngayon umiiwas po tayo sa sa matao. It can happen na maging crowded siya, pero as far as we're concerned, yung 1 meter apart na rule, Opo, yung safety guidelines ginagawa pa rin namin. pinapairal. Ngayon, para magkasya lang tayo sa video, kaya medyo magkadikit tayo ngayon. No? Just for for consistency purposes. Disclaimer lang po, sumusunod naman po kami sa safety guidelines po na kaya nakita niyo naman po naka-face mask na. May yung mga per tables, no? May 1 meter apart. Yung mga chairs ganun din. Okay po. I-invite nyo naman po yung mga viewers na pumunta dito sa Coffee Rush sa East Ridge. Saka kayo na po, i-promote na lang po. Ito yung madalas na ito. Saan ba yan? Paano makakapunta dyan? Ang pinakamadali, no? Total, mura naman yung data ngayon. No? Mag-waste na lang kayo. Opo. Type Coffee Rush East Ridge, no? Per trip. Okay, so medyo may kamahalan siya. Ang problema, pababa. Kasi what if gabihin ka, tapos gusto mo bumaba, wala kang maano. Even if you have the 200 pesos, kung wala naman tricycle dumadaan, kasi malaki yung East Ridge Executive Village. Tapos, if you notice, halos walang tricycle na dumadaan. Lahat ng tricycle nagagaling sa baba. Kaya naniningil sila ng mahal. So, ano yung payo ko? Number 1, mag-waste. Kung may sarili kang kotse. Pag wala ka naman sarili kang kotse, gusto mag-commute, it's better to ride with your relatives or friends na may kotse. Okay? Kontratahan na lang kayo. Mag-usap-usap na lang kayo. Organize Guys, kayo. alam nyo na. Okay? So, yun lang yun. Later on, we might provide shuttles going up and going down. Pero ganun lang. So, that means you can still commute yung jeep, yung bus na familiar kayo. Okay. Okay? So, part din ng plans yun. What else? Yung store hours naman. Right now, it's Monday, close kami. Tuesdays to Thursdays, it's 8 a.m. until 10 p.m. Take note nyo na yun nga mga 8 a.m. to kalamerda. 10 p.m. Yung Sunday, rin, 8 a.m. to 10 p.m. Ang Friday and Saturday, it's 8 a.m. until 12 midnight. But soon, okay, pag dumami yung mga tao namin, okay, meron na kaming complete shift ng opening tsaka ng closing. Gagawin namin ng 7 a.m. to 12 midnight every day. Right now din po, kaya humingi kami ng paumanhin, no? Yung pong mga nag-open sa aming staff, no, opening shift, hanggang gabi po yung iba dyan. Kasi kulang pa rin po talaga. Tapos yung mga panghapon naman, hanggang gabi sila. At kinabukasan yung panghapon, sila naman yung pang-umaga. Hanggang gabi na. So kulang pa po kami. So please, bear with us, no? Again, like I said kanina, we are not offering excuses. We're just giving you reasons for you to reconsider trusting us and supporting us and believing that things can still be better. Because kami rin mismo naniniwala that things should be better and they will happen. Okay. Yan lang po.
Mag-shoutout at magpasalamat kay Sir Ray ng The Coffee Rush. Napakabait at very accommodating. Siya yung one of the co-owners ng The Coffee Rush. At sa mga crews ng The Coffee Rush, napaka-solid nyo at very accommodating. Nagpapasalamat din pala ako sa mga 35 solid Kalamierda subscriber natin. Patuloy nyo po lang i-subscribe itong channel na to at iikutin pa natin yung buong Rizal, yung mga lugar na medyo malayo at tago na may nakatagong ganda pala. At sa mga magsusubscribe pa, shout out sa inyo mga Kalamierda, panuorin nyo na. Ngayon dito ko natatapusin tong vlog at nakabalik na ako. Medyo malakas na rin yung ulan, so siguro binigay din ng Lord na ma-vlog natin ng maayos yung lugar despite na may bagyo. So dito ko natatapusin to at lagi kong sinasabi sa aking vlog na pag may gusto, may paraan, pag ayaw, laging may dahilan. Shoutout sa GQ Barbershop SM Taytay. Napakalupit maggupit ni Kuya. Hindi ko nakuha yung pangalan mo. Ayos to, para akong yung tipong dadayo ng gulo. Sige, Kalamierda. Bye-bye!